napapansin na may luha na palang tumulo galing sa mata ko. Mabilis at palihim ko naman tong pinunasan. Oh, napatingin ako sa pagkaing hawak niya. Mahina ko tong tinabig. Ayoko, busog pa ako. Kasabay noon ang pagtunog ng tiyan ko. Anak ng teting naman oh. Ayaw makisama ng tiyan ko. Just take it and eat it. Aniya habang nasa daan ang tingin. Bumuntong hininga na lang ako at no choice kundi kunin at kainin yon. Muntik na ako mapangiti. Mabuti na lamang at napigilan ko. Matapos akong kumain, inabutan niya rin ako ng Nestea. Sabi na hindi mo ako matitiis? Nang maubos ko yung Nestea ko, nakaramdam ako ng antok. Kaya naman sinandal kong muli ang ulo ko sa bintana at tinayaan na lang sarili kong tangay ng antok. Nagising ako nang maramdaman na nakahinto ang sasakyan namin at nanlalaki ang mga mata ko na makitang nasa ER kami. Papa, gising na po si Mama. Pwede na po ba tayong bumaba? Dinig kong tanong ni Anika. Of course, sagot niya sa anak at bumaling sa akin. Let's go? Binuksan ko ang pintuan para makababa na. Ayaw ko siyang kausapin. Galit pa rin ako sa kanya. Mama, di ba po ba ito yung nakikita natin sa TV? Tanong sa akin ni Anaya habang malaki ang ngiti. Nag-squat ako para pantayin siya. Yes anak, halika na po. Nagpatiano na lamang ako sa paghina niya sa akin. Wow, ang ganda! Manghang wika ng kambal. Mama, sakay po tayo doon. Turo ni Anaya sa carousel habang tumatalon-talon. Doon naman tayo, Papa. Turo naman ni Anika sa mini Viking. Diyos ko po, ito talagang batang ito. Tinignan ko na masama si Eros at mukhang alam na niya ang ibig kong sabihin. Kaya naman lumod siya at kinausap si Anika. Sa carousel na lang muna tayo, Later na lang sa Viking. Sabi niya rito pero sa huli, hindi ko na narinig. Tuwang-tuwa ang dalawa habang nakasakay kami sa carousel at na makababa kami hinanap ko si Anika at Eros dahil bigla silang nawala sa tabi namin ni Anaya. Ayun po sila mama oh. Bigla na lamang kumulo ang dugo ko na makita silang nakapila sa tapat ng Viking. Let's go Anaya. Lagot sa akin yung papa mo once makababa sila. Sabi ko at saka naglakad na papunta roon. Nang makasakay ang mag-ama, nagtamang paningin namin ni Eros at saka nganitian ako na parang nang aasar pa. Tingnan lang natin kung makangiti ka pa ng ganyan mamaya. Tatawa-tawa na makababa sila sa Viking. Mabilis namang lumapit si Anaya sa kanila at palihim na kinurot ang tagiliran ni Eros. Napatingin naman lahat ng tao sa amin dahil sa malakas na daing niya. Who told you na samahan mong sumakay dyan? Si Anika? Tanong ko sa kanya at piningot naman ang tenga niya. Gusto niyang sumakay kaya sinamahan ko na. Nahihirapang sagot niya. Pumayag ba ako? Di ba hindi? At mas lalo ko pang piningot ang tenga niya. Sorry na, please. Aniya at nagpapakit pa. Hindi mo ako madadaan dyan. Mukha kang dagang inipit. Muntik akong matawa sa sinabi ko. Saan ang galing yun? Sorry na nga kasi. Hindi ko tatanggapin yung sorry mo unless itong sabihin mo. Sorry na, master. Oo. Napangawi naman siya. Seriously? Sa harap ng maraming tao? Aha, ayaw mo? Eh di wag, bahala ka sa buhay mo. Akmang tatalikod ako nang pinigilan niya ako. Sorry na, master. Oo. Napahagat ako sa labi para pigilan ang pagtawa. Mukha kasi siyang ewan sa itsura niya Yan, very good. Sabi ko at tinalikuran na siya. Matapos yun, humanap kami ng mauupuan. Iniwan muna kami ron ni Eros para bumili ng pagkain namin. Mama, okay lang po ba sa'yo kung sasakay po tayo doon? Turo ni Anika sa Ferris wheel. Payag na po si Anaya Dugtong pa niya. Takot ako sa heights. Sasagot sana ako nang dumating si Eros, dala ang mga binili niyang pagkain. Papa, sakay po tayo doon mamaya. Ramdam ko naman ang pagtingin sa akin ni Eros. Payag ba ang mama ninyo? Aniya. Mama? Sabay na tawag ng kambal. Bumuntong hininga ako. Oo na, sige na. Sagot ko. Mabilis nang inubos ng kambal ang pagkain nila kaya naman atat na silang sumakay sa Ferris wheel. Nakapikit lang ako habang mabagal na umaandar ang Ferris wheel. Huwag kayong magulo para hindi umuga. Sabi ko sa kambal. Mama, tingnan mo yung mga tao sa baba Marahas naman akong umiling. Ayoko, ani ko. Elena, open your eyes. Dilig kong sabi ni Eros. Ayoko nga sabi Sagot ko. Natawa naman siya kaya iminulat ko ang mata ko at tiningnan siya na masama.
Wag mo na akong tingnan mo. Yung magandang view mo nang tingnan mo dahil dito mo lang makikita. Samantalang ako araw-araw mo nang makikita. Ang hangin masyado. Inirapan ko nga. Na makababa kami, naglibot muna kami bago umuwi. Si Eros ang nagbuhat sa kambal papunta sa kwarto nila. Samantalang ako'y nahiga sa mahaba at malawak niyang sofa at doon na nakatulog. Maya-may naramdaman kong umangat ako at ilang saglit pa'y naramdaman kong binaba na ako sa malambot na kama. Good night, hon. I love you. Bago ko tuluyang takay ng antok, naramdaman kong malambot na labi ni Eros sa noo ko. Pagising ko kinaumagahan, nilibot ko ang paningin sa kabuuan ng kwarto ni Eros. Silver gray ang kulay nito at hindi siya masakit sa mata. You're awake. Napatingin ako sa pintuan at nakita ko doon si Eros na nakasuot ng apron. Good morning. Ngumiti siya at saka lumakad papunta sa akin. Good morning. Bati niya pabalik at halik sa labi ko. Gising na yung kambal? Tanong ko. Umiling naman siya. Gusto mong puntahan? Tumango naman ako. Huminto kaming dalawa sa tapat ng purple na pintuan. Pipihitin ko na sanang doorknob nang may maalala ko. Matagal na ba to rito? Tukoy ko sa kwarto ng kambal. Nope. Guest room lang to noon pero nung time na malaman kong anak ko nga sila, agad kong tinawagan isang tao para ayusin ang kwartong to. Sagot niya. Tumango na lamang ako at pumasok na sa kwarto ng kambal. Namangha ako na makita kung gaano to kalawak at kaganda. Nilibot ko ang paningin sa kabuuan ng kwarto at may dalawang kama to kung saan natutulog ngayon ang kambal at ang pagitan ko. Akala ko bumalik na siya sa kusina. Hindi ba't dapat ang kambal ang tanongin mo niyan? Kasi kanilang kwarto naman to? Ani ko. Alam ko naman ang isasagot nila eh. He chuckled. Okay na. Maganda siyang tignan at di nakakasawa sa paningin. Sagot ko. Napataron ako na ipulupot niya ang kanyang braso sa bewang ko at pinato ang kanyang baba sa balikat ko. Napaigtad ako nang hinilikan niyang leeg ko, kaya naman mabilis ko siyang hinampas. Ano ba, Eros? Ilugan mo ngayong kalandian mo? Inis na bulong ko sa kanya. Natatawa naman siyang humiwalay sa akin at nagpaalam na babalik na sa kusina para maghanda ng pagkain namin. Inayos ko ang sarili ko bago lumakad palapit sa kambal at ginising na sila. Good morning. Nakangiting bati ko sa mga ito. Good morning, Mama. Pupungas-pungas sa sabi nila. Inaya ko silang dalawa pababa at mabilis naman silang tumakbo papalapit kay Eros para sana yakapin. Ipinaghila ko sila ng upuan at silandokan sila ng kanilang makakain. Bilisan niyong kumain at may pupuntahan ulit tayo. Kinunutan ko naman siya ng noo. Na naman, hindi ka pa nga nakakabawi ng tulog mo eh, ani ko. Don't worry about me, hon, aniya. As long as nakikita kong masaya at nag-e-enjoy ang kambal. Napabuntong hininga na lamang ako. Saan po tayo pupunta, Papa? Tanong ni Anaya. Secret! You'll see it later kaya bilisan niyong kumain para maaga tayong makaalis. Sagot niya. Finish! Ligo na po ako. Ani-ani ka na sinundan naman ni Anaya. Lay, wait for me! Habol ni Aislinn sa kapatid. Kapag yung mga yan nasanay, sinasabi ko sa'yo, ikaw ang kawawa. Tanging ngisi lang ang sagot niya sa akin. Samahan kita maghugas para naman mas mapabilis ang trabaho mo. Alok ko pero tumanggi siya. Eh di maglilinis na lang ako kung ayaw mong tulungan kita dyan. Sabi ko pero tinanggihan ulit niya. May pupunta dito mamaya para maglinis ng buong bahay, so don't bother, aniya. Maliligo na lang ako. Mabilis niyang humawak sa kamay ko at takmang tatalikod na. Hindi mo na ako hihintayin? Tanong niya. Tsaka ngumiti na nakakaloko. Hindi. Mabilis sa sagot ko at pumihit na paalis. Wow! Ang daming animals! Manghang wika ni Anika. Malamang anak. Narito tayo ngayon sa zoo kaya maraming hayop. Pero kahit wala tayo sa zoo, marami pa ring hayop na nakakalat sa paligid. Hawak ko ang kamay ni Anika, samantalang hawak naman ni Eros si Anaya. Papa, look ko, kamukha mo yun oh. Malakas akong tumawa nang ituro ni Anaya yung orangutan. Sweetie, pogi ko naman para maging kamukha ang isang orangutan. Nakangiwing sabi ni Eros sa anak. No, you're not a pogi, Papa. You look like an orangutan, right, Mama? Natatawa naman akong tumango. What the hell? Pinagkakaisahan niyo ba ako? Ani Eros. Ha? Hindi ah. Natatawa akong umiling. Psst! Singhal niya bago ko talikuran at naglakad na paalis. Mabilis namin siyang hinabol ni Anika na busy at manghang-mangha pa rin sa mga hayop na bago lang sa paningin niya. Bakit nga ba itong lugar na itong naisip kong pupuntahan namin?
Dinig kong bulong ni Eros sa sarili. Enjoy na enjoy kaming tatlo samantalang nakabusangot naman si Eros. Hindi pa rin ba siya nakaka-move on? Sa sinasabi sa kanya ni Anaya? Matapos namin sa zoo, sunod naman namin pinuntahan na yung Ocean Park. Mama, si Dory oh! Si Nemo! Turo ng dalawa. Nganitian ko na lang sila at kinuhanan sila ng litrato. Napatingin ako sa likuran ko nang biglang nagliwanag. What? Tanong sa akin ni Eros na mapansing nakatingin ako sa kanya. Naningkit ang mata ko. Pinipitsuran mo ba ako? Ha? Di ah. Kinukunan ko ng litrato itong mga isda. Sagot niya. Umuso na lang ako at tinalikuran siya. Matapos maglibot sa Ocean Park, kumain muna kami sa malapit na restaurant. Nag-enjoy ba kayo? Tanong niya sa kambal. Yes po, super! Sabay na sagot nila. Di na sila ulit nagsalita dahil dumating na rin yung order namin. Matapos kaming kumain, akala ko uuwi na kami, pero dumaan pa muna kami ng mall at dinala ang kambal sa time zone. Masyado mo na silang ini-spoil. Bulong ko sa kanya habang pinapanood ang kambal na naglalaro ng claw machine. Yun nga yung gusto ko eh. Tsaka diba ang sabi ko babawi ako sa kanila? Sa inyo. Marami namang paraan para makabawi sa amin eh. Sabi ko. Hinapit naman niya ako papalapit sa kanya tsaka marang hinalikan ang tuktok ng ulo ko. I love you. Tanging sambit niya. Agad naman akong pinamulahan dahil doon. Humiwali na siya sa akin dahil tinawag siya ng kambal para magpatulong doon sa claw machine. At na magsawa sila sa claw machine, sunod naman nilang sinubukan ay yung baril-barilan. Go, Papa! Ayun pa, Papa! Barilin mo sila! Wika ni Anika. Halos lahat ng papwedeng malaro, sinubukan ng tatlo, kaya naman nang umuwi kami, tulog na tulog ang kambal. Ginising ko muna sila para malinisan ko sila ng katawan. Good night, my angels. Sabay halik sa kanilang noo. Good night, Mama. Sabay nilang sabi. Nang masiguro kong tulog na sila, pumihit na ako papunta sa kwarto namin ni Eros. Mahina naman akong natawa na makitang mahimbing na tong natutulog. Napailing na lang ako bago pumasok sa loob ng banyo para maglinis ng katawan at nang matapos, naiga na rin ako sa kama at natulog na. Maagang nagpaalam sa akin si Eros na papasok muna dahil may kailangan daw siyang i-meet na bagong kliyente. Ako nang bahalang magsasabi sa kanila, ingat ka, I love you. Nakangiting sabi ko, I love you too. Tugon niya at saka mabilis akong hinagkan sa labi bago siya sumakay na sasakyan. Nang di ko na matanaw ang sasakyan niya, pumasok na ako sa loob para ipaganda ng pagkain ng kambal. At nang matapos, tumungo ko ng kwarto nila para sila'y gisingin. Nasaan po si Papa? Tanong ni Anika habang lumilinga sa paligid. May importante lang muna siyang pinuntahan, anak. Sagot ko. Kailan po siya uuwi? Tanong pa niya. Mamaya pero hindi ko pa alam kung anong oras. Sabi ko. Kumain na kayo para makapaghugas na ako. Saad ko sabay lapag ng gatas nila. Habang pinagmamasdan ko ang kambal sa pagkain, may narinig akong nagdo-doorbell sa labas, kaya naman nagpaalam muna ako sa kambal upang tingnan ko sino yon. Hello po? Sino po sila? Magalang na tanong ko sa babaeng halos kaedad lang ni Mama. Ako po yung palagi nagpupunta rito para maglinis ng bahay. Kayo ho ba si Ma'am Elena? Tumango naman ako. Yes po, ako nga po. Sagot ko. Mas maganda po pala kayo sa personal. Bigla naman akong nahiya. Ay, hindi naman ho masyado. Pasok na po tayo sa loob. Sabi ko at sinarado na muna ang gate bago sumabay sa kanya na pumasok. Matagal na po ba kayo nagtatrabaho kay Eros? Tanong ko. Hindi naman po masyado. Mag-iisang taon pa lang po ako rito. Sagot naman niya. Huwag ka po munang umalis kapag natapos ka na maglinis ha. Dito ka na po muna kumain ng tanghalian. Nito. Naku ma'am, maraming salamat po. Pero may naghihintay pa po akong trabaho sa palengke. Ika niya. Ganun po ba? Sige, ganito na lang. Intay niyo na lang po munang matapos yung lulutuin ko. Tapos, bibigyan ko na lang po kayo ng pananghalian no. Naku, maraming salamat po talaga ma'am. Sobrang bait niyo po. Sabi niya. Wala pong anuman. Nakangiting sambit ko. Pinakilala ko muna si Manang Carla sa kambal bago simula na magluto. Ma'am, matanong ko lang po. Anong grade na po ng kambal mo? Nilapag ko muna ang hawak ko na sandok bago sagutin ang tanong niya. Hindi pa po sila nag-aaral. Magalang na sagot ko. Totoo po? Ay bakit po ang galing magbasa dire-diretso walang tigil? Manghang usal niya.
Nahina naman akong natawa. Teacher po ako. 4 na taong gulang pa lamang sila. Tinuturuan ko na po silang magbasa at magsulat. Sagot ko. Ang galing naman. Ika niya. Tapos na po ba kayo maglinis? Tanong ko at tumango naman siya. Pakintay na lang po itong niluluto ko. Di bale malapit naman na pong maluto eh. Sambit ko. Sige lang po ma'am. Sagot naman niya. Mag-iingat ka po at saka kung may free time po kayo, punta lang po kayo rito ha. Maraming salamat po ulit ma'am. Sige ho, mauna na ho ako at baka hinihintay na ho ako ng anak ko sa pwesto eh. Kinawayan ko na lamang siya bago sinarado ang gate at pumasok na sa loob. Mama, Papa's calling. Agad ko naman kinuha ang cellphone ko kay Anaya. Hello? Sagot ko. Hi, baka gabi na ako makakauwi. Sambit niya. It's okay. Intayin lang kita mamaya para may kasabay kang kumain. Ani ko. Okay, bye. I love you. I love you too. Tugon ko bago putulin ang linya. Ibababa ko na sana ng cellphone nang muli na naman tong tumunog. This time si Lara na ang tumatawag. Yes? Narito ka na raw sa Maynila at bakit hindi mo sinasabi sa akin? Noong isang araw lang kami dumating, sagot ko. At saka hindi ko na alalang sabihin sa'yo kasi alam ko naman kung gaano ka kabisi eh. Baka makaistorbo lang ako. Dagdag ko pa. Gaga. Kaibigan kita kaya bakit mo iniisip na istorbo ka lang sa akin? At namura pa nga. Okay. Kailan ka free? Tanong ko. Tomorrow, bakit? Let's meet. Isasama ko ang kambal. Sagot ko na labis naman niyang kinatuwa. Are you sure? Wait, what if ngayon na lang kaya tayo magkita? Iiwan ko muna tong sandamakmak kong trabaho. Finish your work first, dummy. Para wala ka nang iisipin kinabukasan. Saad ko. Okay, fine. Ibababa ko na to at tatapusin ko muna tong ginagawa para maaga ko makauwi at makapag-beauty rest ako. Para naman hindi ako mukhang haggard kaharap sa inyo bukas. Mahabang salaysay niya. Sige, see you tomorrow. Sabi ko. Really po? We are going to meet your ninang Lara tomorrow. Yay! They said cheerfully. Mama, nakita ko po kanina sa may pool po sa likod ng bahay. Pwede po ba kami mag-swimming? Tanong sa akin ni Anika. Hindi pa ba kayo nagsawa nung nasa Batangas tayo? Natatawang usal ko. Sige na po, Mama. Payag ka na po. At ano nga ba yan? Paawa effect pa nila. Ubusin niyo muna yung kinakain niyo bago ko kayo payagan. Sambit ko. Hindi pa ako nakakalimang subo nang sabihin nilang tapos na silang kumain.